Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron ako ipapakita sa inyong bato na kakaibang mga bato at mga porma sa bato. At ito ay aking nakikita sa puno ng dita. Ito ang mutya sa gita na kahoy na nakikita ko yan doon sa mismo sa puno. At ang pinagkakaiba dito sa aking nakikita ay meron siyang ngipin, meron ding bilog at meron ding parang buto ng langka. Ito po ang nakikita ko sa puno ng gita. Ayan, kahoy po yung gita. Tapos ngipin siya, pero bato na po ito. Bato na po. Oh, bato na po. Ayan. Ayan. Ngipin na bato. Ayan. Dalawa po yan sila. Ito. Magkatabi sila sa ngipin ng hiwan ko kung anong ngipin yan. Basta nakikita ko lang ito sa puno ng kahoy na gita. At ito rin ang kita ko doon. Tatlo sila na bato. Ayan. Tatlo sila na bato doon ko nakikita sa puno ng kahoy. At napakagandang klaseng bato. Dahil nga ay may mga porma na ganito oh. Oblong siya. Oblong. Oblong siya. Ayan. Bato. Ito rin bato oh. Ngipin pero hindi ko alam kung anong klaseng ngipin ito. Basta ang alam ko ito ay nagiging bato na ng ngipin. Ito rin ay kasama sila doon sa puno ng gita. Ayan. Pinulot ko, kinuha ko doon dahil naggandahan ako sa bato. Kaya ito, nakikita ko, nakuha ko yan doon. Ang gandang bato. Yan o. Para siyang butunis pero bato yan. O. Kaya kinuha ko at pinapakita ko sa inyo kung gusto ba ninyong ganitong klaseng bato ay pwede kayong makalimos sa akin. Ito, mura lang ito. Ito rin oh, kasama na ito tatlo. Bigay ko ito mura sa inyo. Kasi hindi ko matukoy kung ano ito. Baka kayo ang makabigay ng gabay nito dahil nga lahat po kasing naniniwala dito ay meron po silang third eye. Kaya kung sino yung marunong sa third eye dyan na mga followers natin, baka ito na yung timing sa aking nakukuha. Baka itong mutya na ito, baka pinadaan lang sa akin para mapasa inyo ito. Dahil maraming paraan po ang gabay. Maaring ikaw naghahawak ngayon, sunod na araw o bukas ay hindi na ikaw ang makapaghawak sa mutya na yung nakukuha. Ganyan po yan kapag pinadaan sa espiritual. Hindi ko kasi matukoy kung anong klaseng bato ito. Basta nakikita ko ito sa puno ng gita na kahoy. Yan. Tatlo sila. Ito ang alam ko ito yung ngipin. Pero hindi ko alam kung ano klaseng ngipin ito. Pero bato na siya. Bato siya oh. Yan oh. Bato siya. Yan. Ngipin. Pero bato. Ito para siyang buto ng langka pero hindi na ito langka dahil ang langka ako nakakita sa langka doon mismo sa prutas talaga. Ito ay hindi man doon ito sa puno ng gita itong tatlong piraso na bato. Ito parang butones itong ngipin na bagang na bato. Ito parang langka siya. Pero hindi ito langka no. Ulitin ko ito hindi langka. Nakita ko itong tatlo sa puno ng gita. Ito rin. Hindi ko alam kung bakit yan doon siya nakalagay. At napakagandang bato. Dahil nga mayroon kaming puno dyan ng gita na bukid namin. Naglampas kasi ako dyan. Naglinis ako sa mga yung magtatabas kami sa mga bukid para maglinis para taniman namin ng mais. Kaya yan ang aking nakikita. Itong tatlo sa puno mismo ng gita. Kung sino pong nakakilala sa puno ng gita ay alam ninyo yan dahil yung puno ng gita ay straight po yan kapag tumutubo at napakalaki po niyan. Ang dahon niya ay parang dahon ng para siyang dahon ng buta-buta
Kung nakakilala niyo kayong buta-buta, yung parang dahon ng bayabas pero sinaw siya. Makintab ang kanyang dahon. Yan po ang puno ng gita. Oh. Ito parang butunis siya. Parang butunis siya. Pero bato ito oh. Oh yan, bato. Ayan. Pero ang alam ko nito, ang gamit nito ay tagulilong. Alam mo kung bakit tagulilong ang pinag-iisip ko nito dahil nga hindi ko alam kung ano ang mga mensahe nito. Kapag hindi mo alam, ang ibig sabihin po niyan ay tagulilong dahil hindi mo alam, hindi magpapakita. Kaya itong bato nito ay tagulilong ito. Ito rin ang alam ko nito, ito rin dahil nga ay parang may mukha siya pag iganyan mo, may mukha siya. Ang alam ko at ngipin nito, ito ay taga pampaswerte sa pagkain, ito pampalakas. Ayan. Yan po ang aking alam dito sa spiritual na survey dahil bawat mutya po kasi ay mayroon yang spiritual survey na ating isipin at itatanong sa sarili natin kung dali natin at ano ang gamit at paano yan nakukuha at ano ang mga dahilan kung bakit ganyan, tapos ihambi natin sa kanyang mga ugali kung ano ang kakayahan ng bato at saan siya galing, saan nagmula. Kaya diyan natin matukoy na yung bato at mutya ay yun ang birtud niya. Yung gita naman, kung sa puno yan ng gita, taga-gita ay mutya ito ng gita. Pero ang gita kasi maganda rin yan dahil nga yung gita ay para siyang puno na sinukuan na kung sino yung dumidikit sa kanya ay mamamatay. Kaya ang gita din parang puno din yan ng sinukuan na kahoy. Ang pinagkaiba lang sa sinukuan, ang balat ng sinukuan ay manipis pero ang balat ng gita ay makapal at may mga maraming tagok. Ayan po, maraming dagta yung puno ng gita. Kaya ito ay, at kung titingnan nyo sa bundok o sa bukid yung puno ng gita, ay puti po ang kanyang laman, tapos yung kanyang balat ay brown, tapos ang kanyang balat maraming mga dagta o yung tinatawag na yung kanyang tagok sa Bisaya. Tapos napaka-straight po yan kapag tumubo at napakalaki po niyan. At kung hindi mo yan puputulin, maabot din yan na century years. Yung century na, aabot mga century yung taon sa puno ng gita. Kaya ang gita talaga ay meron niyang misteryo at bakit siya lumalaki at magpahaba ng ilang dekada yung puno ng gita. Karamihan kasi sa mga ganyang gita ay meron niyang mga treasure. Kasi yan ang karaniwang ginagamit na pinagsilungan ng mga Hapon noong unang panahon. Dahil meron kaming kapitbahay dito na treasure hunter, nakakuha siya sa puno ng gita at bigla lang nawala noong siya ay nakakuha dahil naglayas na dahil nga matakot hingian ng mga balato sa mga kapitbahay. Kaya yan po ang aking maisasabi sa mutya ng gita. At ito ang mga mutya niya, parang langka, parang ngipin at parang butones. Ayan lang po, at kung sino po ang makapagbigay dito mensahe at makagusto sa mga ganitong klaseng mga mutya, pwede nyo ako i-message sa aking numero. Meron akong numero dyan nakalagay sa aking title para din kayo makakontak. Kung hindi nyo ako makontak ay meron akong Facebook account, Glenn Pagasihan. I-message nyo lang ako at mag-usap tayo kung ano ang gusto nyong mga mutya.